si Sir Avelino, apparently, mahigit isang buwan na palang nawawala. Kung October 25 pa po nawawala tong si Sir Avelino, ano po yung paalam niya sa inyo? Ano po yung last information natin ng kanyang whereabouts? Wala po. Kayo Stay in po kasi siya doon sa trabaho niya, sir. Okay. So nung araw po ng October 25, hindi niyo po talaga siya kasama noon? Hindi po. Kasi nasa Romblon din po ako noon. Okay. So, kailan po ninyo huling nakasama itong si Sir Avelino? October 19 lang po. October 19. Opo. 1 week before po siya mawala. Opo. Okay. Pero kailan po yung huli nyo siyang nakausap? October 25 po ng 2:00 po ng hapon. Okay. Yung araw kung kailan po siya nawala. Opo. Bago po niya, no, ano po ba yung trabaho nitong si Sir Avelino? Security guard po siya, OIC po siya ng warehouse po ng Petron. Kung ganun, kaya po siya sinasabi ninyo kanina, stay in. Opo. Pero nung araw po na yun, kausap po pala ninyo itong si Sir Avelino, meron po ba siyang nababanggit sa inyo o di kaya meron ba kayo napansin na parang kakaiba kay Sir Avelino? Wala naman po, sir. Okay, ito si Ma'am Jibelen. Wala po. Wala Hindi din po kayong napansin? Hindi ko po nakausap yung father ko that time po kasi may work rin po ako. Okay. Pero pag sinabi po natin na stay in, si Sir Avelino, doon lang po siya, di ba? Sa compound kung kailan may parang accommodation Opo, sir. yung grupo po nila. Opo, So kung may nakakaalam kung sino yung huli niyang nakasama o kaya saan siya nagpunta, baka naman yung mga kasamahan lang din niya doon sa agency. Natanong niyo po ba, ma'am, yung mga kasama din niyang mga security guards noon? Pumunta po ako dun sa workplace niya po, sa San Miguel, Bulacan po. And then may nakausap po ako dun, 3 lalaki po. Yung isa po dun, lagi niya pong nakakausap. And sabi niya po, wala naman daw po silang kakaibang nakita or wala po siyang kinikwento or wala pong sinabi na kakaiba po na kung bakit po o wala po siyang sinabi na kung saan po siya pupunta, ganun po. Basta po ang nakita ko po doon, naka-log out po siya doon sa logbook. Okay, so parang ang gusto nilang iparating sa atin ngayon, itong si Sir Avelino Agustin, nawala na lang na parang bula. Parang ganun nga So po. kayong ma'am, hanggang ngayon, November 26 na po, isang buwan after mawala itong si Sir Avelino, wala pa kayong clue Wala kung pa po. saan pumunta ang inyo pong mister, ang inyong tatay, sino yung mga huli niyang nakasama, wala po? Wala pa rin po, sir. Kasi yung sabi lang po no Mr. Alaran po, nakasama niya Sino doon. yun? Si Mr. Kasamahan niya doon? Opo. Sabi niya, sir, meron daw pong tao na kausap sa telepono, magmi-meet daw po sila para po daw bibili daw po ng sasakyan ng owner type jeep. Okay. Kasi daw po, may pera daw pong malaki yung asawa ko. Nabanggit po ba ng mister niyo sa inyo na may balak siyang bumili ng sasakyan? Nung November 19 po, sabi niya, meron. Pero sabi ko, ayoko ng owner type jeep kasi baka magtulak lang tayo niyan. Sabi ko ganun. Yun So, lang po. Nabanggit po niya na may balak siyang bumili ng Opo. sasakyan. Opo. So ang sabi po nung kasamahan niya, yung araw na iyon, October 25, makikipagkita na siya Opo. kung sino man yung may-ari o Opo. magbebenta ng kotse. Opo. So dala-dala niya siguro yung pera. Opo daw. Isang anggulo yan na pwedeng tignan po ng ating kapulisan. Baka yun naman yung motibo. Kasi hindi yan pang, Shari, no? May mga ganong instances talaga na makikipagkita, alam nila may dalang pera yung isa, biglang hindi na lang nakakauwi. Pero sabi po din ni Mr. Alaran po, bago daw po yun, kaya may pera daw po na ganun, nanalo daw po sa sabong yung asawa ko. Nanalo sa sabong. Opo. Okay. Naka-4 na beses po yata sila nang balik ni Mr. Alaran sa sabong. Alam niya na may pera yung asawa ko. Okay. At malamang hindi lang si Mr. Alaran. Lahat siguro nang nandun sa sabungan, alam nila na may malaking halaga ito pong inyong mister. Siguro po. Okay. Tapos sabi pa niya, araw-araw nga daw po, pakain daw po nila yung binibilhan daw po sila ng pagkain ng asawa ko. Kasi nga, palaging panalo sa sabong. Yan po ba, ma'am, nabanggit sa inyo ng inyo pong Wala mister? po. Hindi. Kailan po ninyo nalaman na yung mister po ninyo, nawala na pala? November 9 po. Opo. Okay. Parang 2 linggo na nakalipas niyan. Po, nagtataka po ako kasi bakit parang hindi na po tumatawag sa akin yung asawa ko. Kasi po busy po kami sa Romblon ng paglalakad po ng mga sa lupa po. Okay. Papasurvey, kaya hindi ko po napapansin yung Pero nung kinonfront ninyo yung kanyang pinapasukan, sinabihan kayo na 2 linggo na siyang Opo. wala. Opo, at iba na nga yung, kasi expected ko po, siya po ang sasagot dun sa telepono kasi OIC siya Pero iba na yung sumagot dun sa detachment na Petron. Hindi na po yung asawa ko. Kasi kahit sabihin natin na 2 linggong nawawala na pala yung mister mo, bakit naman hindi ka pa sinabihan man Opo. lang?
or nagtanong, umuwi na ba yung mister nyo dyan? Opo. Walang ganon. Wala po. Tapos ako pa po yung nag-contact sa messenger po sa area supervisor po niya ng agency. At tinanong ko nga po. Tapos sabi po niya sa akin, pinalitan na nga daw po nila at hindi na daw po nag-report yung asawa ko sa trabaho. Inawol daw po nila yung asawa ko kasi nga po hindi na daw pumasok. Sinubukan ba nilang hanapin, i-contact itong si Sir Avelino? Sila lang, yung asawa ko daw po, tinatawagan nila kaya lang po hindi daw po nila makontak. Ito po bang pagkawala ni Sir Avelino Agustin nakarating na po sa inyong tanggapan? Sir, base po dun sa report, galing po sila dito ng November 9 eh. November 9 po, ni-report yung allegedly tinawagan nung November 9 yung field inspector po nila. Nag-report po sa atin dito is November 13 na, sir. November 13 na po nung nakarating sa kapulisan. Yes, sir. Opo. Kasi kung November 13 po na nakarating sa inyo, halos 2 linggo na yan, ano na po yung mga ginawa nating efforts para hanapin? Yes, sir. O investigahan man lang yung pagkawala ni Sir Avelino? Sir, base po kasi doon sa unang testimonya po ng mga nag-report dito, allegedly po, sir, nakita po ito sa Bustos, Bulacan na nagsabong. Galing po sa pamilya yung informasyon. Pinausap po ng mga investigator po natin. Captain, ang sabi po ninyo, huli siyang Yes, sir. nakita sa may sabungan? Tama po ba yung narinig ko? Yes, sir. Base po sa testimonya po ng pamilya, sir, nung report po dito, nakalagay naman po dito, sir, na allegedly nakita po ni Mr. Jerby Austria, head security po, si Mr. Agustin sa Bustos, Bulacan na capital na, sir. Kailan po yan, sir? Yung huli niyang nakita? Kaya po, sir, October 25 din po yung sinasabi eh. O kaya po kanina, sir, pinuntahan po natin itong part na sinasabi. Kumuha po tayo ng informasyon doon, pati yung nabanggit po nila Ma'am Jebelin ba, si Alaran, yun po ang kabady-bady po talaga ni Mr. Agustin. Yung security guard po na Ray Alaran, yun po ang kabady-bady ni Mr. Agustin. Yung pong nabanggit ni Ma'am Jacqueline kanina. Ngayon, talagang may usapan po sila na allegedly, sabi niya, magsasabong dahil nga nag-aalaga daw po ito ng mga manok na panabong, sir eh. Kaso, hindi pa malaman kung anong schedule. Kaya inaral po natin kung anong oras po nandun si Mr. Agustin. Alas 5 po siya ng hapon, nag-out na po siya. Nagpapalit po siya dun sa isang guard. Tapos po, iniwan din po natin yung logout na dun sa gate. Nag-logout po siya ng 5:16 ng hapon. Kasama po yung motorsiklo niya. Yun po yung nakuha lang po natin na informasyon. Pero maliban, doon na po kami pumasok. Sinabi mo ng pamilya, sir, na huling kita sa kanya na nandun daw po sa Bustos, Bulacan, sa sabungan. So, base po dun sa information na nabanggit po ninyo, Captain, edi nako-confirm natin ngayon na at the time, no, October 25, baka may malaking halaga na hawak ito pong si Sir Avelino Agustin. Ang tanong natin po ngayon is, asan na po siya? Sir, ngayon po, nagkakandak pa din po kami ng follow-up kasi bumamati lang din po kami. Doon sa sinabi po nung una na nakita po sa Bustos. Kaya po, sir, nung tumawag po kanina po yung staff niyo, sir, binalikan po natin itong mga nakasama po nung 25. Tinatanong din po natin doon, sir, kung sakali may napagkwentuhan po pa sila o may nakakagalit. Mahusay naman pong makisama. Wala naman pong mga nakakagalit. Kasi samahang gwardiya lang po yung nandun eh. Captain, no, kasi kanina nabanggit din po, no, na parang meron siyang katagpo nung araw po na iyon. Okay? Tingnan po natin yung anggulo na iyon. And wala po ba tayong kakayahan na i-trace yung location nitong si Sir Avelino? Baka nasa kanya yung cellphone niya. Baka naman kaya nating i-trace yung whereabouts ni Sir Avelino based on the devices na meron siya. Sir, nung last time po, ang sabi po ng mga investigator natin, nung pinalo po nila, nabubuksan po yung messenger. Sir, baka pwede kasi humingi din kami ng tulong sa pamilya. Kasi po, sir, umuwi po si Sir Agustin doon po sa bahay nila sa Tanang Del Monte. Ang kwento po ng mga kasamang gwardiya, saan naman po siyang kasama doon. Yun lang po ang kwento. Kasi nagpapatupa po ng minsan twice a week. Kaya po, sabi ng mga kasamang gwardiya, itanong din po doon sa mga kapitbahay kung kailan po nakita si Sir Agustin po doon sa property niya po, doon sa San Jose del Monte. Yung po ang kwento po ng mga tiga kasamang gwardiya dito po sa atin. Mahigit 1 buwan na po, no, na nawawala itong si Sir Avelino Agustin. Usually pag mga ganyang katagal, mahirap din i-trace. Kumbaga, yung
Yes, sir. Opo, sir. Mga pinuntahan niya, pinanggalingan niya. Pero kaya nga po nabanggit ko kanina, Opo. baka naman nasa kanya pa yung cellphone niya, wala po ba tayong means para i-trace asan ba yung cellphone? Kasi kung mahanap natin yung cellphone, most likely, magbibigay din yan ng clue sa atin asan ba itong may-ari, si Sir Avelino. Yes, sir. Siguro po, sir, ganun na lang po sakali. Try po natin ma-trace kung makakontak po. Tapos, sir, kasi naman din po sa utos po ng aming chief of police. Siguro, sir, kasi yung kanina, kasi po sa check namin, walang CCTV yung farm kasi all time na yun Mag-trace na lang kami kung sakali kung saan siya dumaan, kung lumabas ba ng AOR natin, kung may nakatagpo po ba siya. Yes. Siguro, sir, doon po tayo magsisimula ulit. Bumati lang po kami, sir. We appreciate the efforts, no? Kung may makita natin dun sa possible places kung asan siya, may mga CCTV area ba doon, CCTV cameras, para kasama dun sa backtracking na gagawin po natin. Pero nung nag-log out or nag-time out itong si Sir Avelino, sakay siya nung kanyang motor. Yung motor po ba nahanap na natin? Sir, negative ka po. Negative pa rin. Siguro, dagdagan po natin yung pwersa natin na maghanap dito kay Sir Avelino. Kung may malaking halaga siya dyan, Police Captain, I'm thinking baka may nangyaring foul play dito kay Mr. Avelino. Kasi kung nagtampo man yan or may kagalitan, kahit papano naman, magsesend pa rin ng message or through someone dito sa kanyang pamilya. Pero totally wala. Yes po, sir. Yung plaka po ba nung motorsiklo nitong si Sir Avelino, naitimbre na natin sa mga pulis dyan sa karatig ng mga bayan, lalawigan? Kasi nung time po na yan, na pumunta sila dito, nakipag-contact na po yung investigador natin sa ibang bayan po dito sa atin. Kaya naman po silang reported na sa pangalan po ni Sir Avelino at the same time, nung sa plate number po ng motor niya. Siguro, Captain, ipaalarma natin yan kasi at this point, pwede natin i-consider na yan na accessory to the incident. No? It will give us clues kung asan or mahanap natin tong si Sir Avelino. Copy po, sir. Copy po. Ma'am, yung kapulisan po ba ay nakikipag-coordinate po sa inyo? Hindi nga po, humingi nga po kami ng blatter report, sir. Ayaw kaming bigyan. Kahit blatter report lang? Opo. Blatter, parang record lang yun eh. Opo, wala po. Ayaw Lalagay po mo lang naman yung isinusumbong nyo doon. Opo. Meron na pong police blatter report. Ayaw lang po bigay yung copy po, sir. Captain, bakit naman po hindi mabigyan ng blatter, ng kopya ng blatter report tong pamilya? Sir, ganito po kasi yun. Yung kasi po doon sa sinabi ko po kanina, kasi sir, yung kwento po nila, kasi po doon sa pamilya, sir, lasin po sa Butot, Bulacan. Kaya nga po, sir, nakipag-coordinate. Kinausap din po namin nung investigador yung pamilya, sir. Tinuro po sa kanila yung gagawin. Kaso po, sir, hindi naman na sila bumalik. Ang tawag po nila doon sa patrollers natin, baka ito pwede, i-email na lang yung report. Ganun po, sir, hindi po pwede kasi ay firmo po sila sa blatter. Sir, ganito na lang po kung sakali. Anytime naman po, lalo na't dumaan naman din po sa opisina nyo, makaasap po kayo, sir, na pagpunta po nila dito. Pero for the meantime, yung backtracking, gagawin na po namin. Opo, Captain, salamat. Natin follow up dito, sir. Yes, ang gagawin po namin, ang team po namin ay sasamahan sina Ma'am Munlit at si Ma'am Gibelen Agustin para at least man lang itong mga paperworks na ito, sana maasikaso din po natin, Captain. No? In addition, of course, dun sa paghahanap talaga kay Sir Avelino Agustin. Yes po, sir. Yes po. Oo, at siguro naman, Captain, hindi naman siguro malaking bagay na hingin po sa inyo na from time to time, bigyan po natin ng update itong pamilya. Sabi po, sir, nakakaasa po kayo. Manyero, ito, ilalapit lang po namin sa tanggapan po ninyo. Maimbestigahan lang po sana natin, no? Ano yung tunay din na nangyari. Well, of course, in coordination with the San Miguel Bulacan PNP dun sa events ng pagkawala po ni Sir Avelino Agustin. And given po na tayo po ay sa SOSYA, we'd like to know din po sana kung ano po yung pwedeng maitulong ng agency, ano yung pwede nilang liability when it comes to these events po, sir. Nice ko lang pong basahin po ang ating pong particular provision po sa ating Republic Act 11917, particularly sa Section 237. Na sa nakikita po namin, baka po pwede mag-fall dito ang case po ni Sir Agustin, Avelino Agustin. As security service operator, street po natin. As a security service operator, my fundamental duty is to constantly uphold the law, abide by the rules and regulations set by the government in the conduct of my business, serve the interests of my clientele and my security professionals.
Yun po, makikita po natin doon sa phrase po na yun. Serve the interest of my security professionals. Ibig sabihin po, kabilang po dito ay meron naman po tayong responsibilidad sa ating po mga security guard na atin po dapat maibigay yung para po sa interest ng ating security professional. Na pwede po na hindi pa naman po natin magkukonklud tayo po ay pwedeng mag-conduct ng investigasyon o ng isang inspection kung nagkaroon po ba ng kapabayaan o kakulangan ng ating agency regarding sa ating security guard kasi hindi po natin malaman kung saan po ba talaga siya noong time na nawawala siya po ba ay duty noon or nasaan po ba siya noon? Kung stay-in po ba siya as a guard sa isang post? Possible po kasi na ganon. So, kailangan po natin mag-conduct ng investigasyon. At pangalawa po, kung sakali naman pong nabanggit po kasi na parang naawol po yata, nagkaroon po ba tayo man lang ng effort na malocate ang ating guard? For example, dapat po kasi meron tayong 201 file ng ating lahat ng guard. Nandun po nakapaloob kung saan po ano po yung mga profile ng ating guard, kasama yung address niya. Kung nawawala po ba ang guard natin na hindi nakakapag-duty, sana po ay ating nasulatan man lang sa last known address na kanilang pinatitirahan para pwede tayo nakasulat bago po natin sana i-awol para malaman po natin ano po talaga status niya or kung may contact number po ba doon, natawagan po ba ng ating agency na pag hindi siya nakakapag-duty, bago po sana natin i-awol. Yung mga ganung bagay po. Yes. Pwede po natin magawa yan sa ating pong malalaman po natin yan pag nag-conduct na po kami ng investigasyon sa agency po na kanyang kinabibilangan. Opo, tama po, no? Colonel, kasi kahit papano naman, obligasyon pa rin naman sana ng agency na hindi agad-agad i-declare na awol ang kanilang security guards. Especially, Colonel, na yung nature ng kanilang trabaho, alam naman po natin pag security agency, medyo talagang risky. Okay, not only to their personal security but even to their lives. Okay? Tama po. Ano ba naman kung ikaw ang bossing ng mga security guard, ano ba namang i-check mo? Ligtas pa ba yung mga tauhan ko? Hindi yung tipong hindi siya nakapasok, ay wala na yan, ayaw na niya, palitan na natin agad. I don't think that's fair. Okay? Tama po. Opo, no, especially pag mga security guards, alam naman natin yan, baka may ibang sinaway yung mga security guard for their clients, for their mga pinoprotektahan nila. Baka may nagalit dito sa security guard. Binalikan siya. Oo, binalikan siya. Pinersonal siya. So, tulong lang sana sa agency, di po ba, Colonel? Tama po yun. Kasi hindi po natin mayaalis na pwedeng work-related ang kanyang pagkawala. Yun po ang sinasabi natin. Dahil sa kanyang pag-duty bilang security guard, baka merong nagalit or merong sa kanyang pag-i-implement ng regulation ng kanyang client, meron nagkaroon ng, kumbaga, hindi maganda ang pagtingin sa kanya. Kaya, wag po nating alisin na mga ganong possibility kasi wala po tayong ibang lead. Kundi doon po tayo mag-uumpisa kanya bilang isang security guard na nagtatrabaho in terms of security. Kasi talagang ganon po ang ating hanap buhay. Yes po, Colonel. So, umaasa po kami, Colonel, na magkaroon po ng investigasyon din dyan, no? Yung ano ba nangyari dyan sa loob ng agency po ni Avelino Agustin. Yes po. Yun nga po, kung makakapunta po ang may bahay ni Sir Avelino Agustin, kung siya po ay doon sa Region 3, meron po tayong RCSU 3, at kung malapit naman po siya dito sa Metro Manila, pwede po namin siyang maimbitahan para makapagbigay po ng impormasyon at para po namin maimbestigahan or ma-inspection ang concerned agency po. Sige po, Colonel, no? We will coordinate po sa inyo pong tanggapan para may schedule po natin yung pagpunta po ng pamilya ni Sir Avelino Agustin. Maraming salamat po muli, Colonel Alex Recinto ng Social. Saan ka man ngayon? Nahirapan na kami maghanap sa'yo. Pinagpapasapasahan na kami. Pati sa mga pulis at sa mga agency mo. Hindi na namin alam gagawin namin. Buhay ka man, magpakita ka naman sa amin na. Kaya lumapit na kami dito kay Sir Rafi Tulfo para matulungan kami. Sana makita ka namin. Kahit wala ka na siguro. Basta makita lang namin ikaw. Kasi hinahanap ka na rin ng mga anak mo. Kung saan ka man, sana buhay ka pa or magpakita ka kasi nahirapan na si mama. May reporter po na mag-a-assist po sa inyo ni Senator Rafi. And kung meron man po kaming impormasyon na makuha sa office po namin or may nagtimbre po ng kinaroroonan po ni Sir Avelino, ipapatawag po namin kayo at ipagbibigay alam po namin sa inyo. Opo. Pero ngayon, ma'am, kailangan na makuha niyo po yung police blotter or yung any report po mismo sa tanggapan na po ni Captain Ikban. Ayun na lang po, ma'am, ha? Lahat po ng information na hawak po natin, ipagbibigay alam po natin, we execute the affidavit para masama po makonsider sa investigasyon na gagawin ng ating kapulisan. Thank you, sir. Okay. Thank you, Salamat ma'am. po. Magandang hapon po, ma'am.